station. We will carry on. Will carry We on. will deliver. We will strive to always be better. This is your first Your first FM station in San Jose Occidental, Mindoro. 101.7. Radyo Natin FM. This is your radio. AMBC Radyo Natin. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ikaw at ang Agri, isang programang magtuturo ng agrikultura. Ikaw at ang Agri, tatalakay sa usapin ng palay, mais at iba pa. Ikaw at ang Agri, tuwing Miyerkules, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ikaw at ang Agri, hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Ang tunay na paglilingkod sa bansa, katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa, sa gusto at makabagong teknolohiya, iba yung kakayahan at lakas sa pagsasaka, sapat na suporta sa agrikultura at patnubay ng dakilang manlilingkod dito sa kagawaran ng pagsasaka. Dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa, katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Ulan ng kabuhayan sa kanayunan, sagalang ani sa ngayon hanggang kinabukasan, patay na pagkinaban sa kalakalan, sapat na pagkain sa hapon ng bayan. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa, katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa, katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa, kasama tungo sa pagmulat ng bansa, ng bansa, ng bansa. Okay, isang maulan at malamig na umaga po, bayan ng San Jose, probinsya ng Occidental Mindoro, rehiyon ng Mimaropa, at hindi lamang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo. Yes, magandang umaga rin sa ating mga masisipag na magsasaka, mangingisda, mga nanay at tatay, kabataan at sa lahat ng ating mga tagapakinig na nakatutok ngayon dito sa 101.7 Radyo Natin FM. Ako po ang inyong kaibigang Miko. At ako naman po ang inyong kasamang RJEP mula sa Municipal Agriculture Office ng Bayan ng San Jose. At ito po ang inyong bagong lingguhang programang kayo ay nakatutok sa programang Ikaw at ang Agri. Isang oras naman pong kwentuhan, Bagong kalaman at napapanahong impormasyon tungkol sa agrikultura at pangisdaan. Yes. Sabi, good morning po. Good morning po sa ating lahat. At syempre, dalawa lang kami ni Parts RJEP ngayon. Oo At nga. si Maring niya ay medyo masama ang pakiramdam. Nadali ng maymay. Okay, ngayon po ay maulan sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro at nag-declare nga po ng siyempre walang pasok ang lahat ng ahensya ng
gobyerno. At syempre, ang mga paaralan ay wala ring pasok sapagkat yan nga po ay declared ng Malacanang ano. At yan, makikita natin yan ay busy din yung mga bata at magbasa, magsulat at gumawa ng mga proyekto. At sa ating mga kasamahan po ng mga farmers na nakikinig at nakatutok mo sa ating programang Ikaw at ang Agri, isang maganda at malamig na umaga po. Kayo po ba'y nagkakape na o nagluluto na ng ano ba, Pards? Sopas siguro. Sopas ang masarap na yun at malamig eh. Sabi, kung hindi tagkiriw eh. At syempre itong ulan na ito ay syempre hinihintay din ng karamihan sa ating magsasakaya sapagkat kailangan na ng ating mga palay ang tubig ulan, lalo tigit sa mga rain-fed areas o yung mga areas na hindi sakop ng irrigation. Oo, at mapapansin naman natin kapag hindi umulan ang bitak ng lupa, naku po, nakakaawa dahil sa taas ng presyo ng krudo. Kung hindi na nagpapatubig ay mamumula ang palay. At dahil nga sa taas ng presyo ng krudo ngayon ay talagang mamumordoy ka kung aasa ka lang sa tubig, sa makinarya na gagamitin sa pagpapatubig ng ating taniman. Puro hinaing na ang pinag-uusapan. Pero bago tayo patuloy, syempre, nais namin pong batiin ang ating mahal na mayor na nagdiwang po ng kanyang kaarawan kahapon. Belated happy birthday po sa ating mahal na mayor ng bayan ng San Jose. Walang iba kundi si Mayor Ray C. Ladaga. Yes, belated happy birthday, Mayor. So, napakaraming handa ni Mayor kahapon. Kaya nga eh. Kaso hindi kami nakatikim eh. Baka naman kapit bahay lang. At syempre, bumabati rin sa ating Vice Mayor Sunny Javier at sa lahat po ng ating pong bumubuo ng Sangguniang Bayan. Good morning po sa inyo lahat. At syempre po sa ating Regional Director po ng ating DA Mimaropa, pangunguna po yung Director Attorney Christopher Banyas at syempre sa Rapis Head na sa pamumuno yan ni Ma'am Claire San Felipe. At syempre sa mga kasama natin sa High Value Crop Division sa mga taga-region. Good morning sa inyo kila Margar, kila Maika. Good morning sa inyo. At saka kila Brother Jeff. At the same time sa Provincial Agriculturist, sa pamumuno po yan ng ating kaibigan na mahal din na nauna sa programang Ikaw at ang Agri, si Engineer Arisa Subiri. At syempre yung mga kasamahan natin dyan sa satellite office dyan sa Magbay. At syempre kay Maring ni Lisa na hindi na lang ulit ng monthly report. Yan, kasi kusa na kami nagpapasa ng report. At hindi lamang po yun sa ating pong mga nakikinig po at mga kasamahan nating mga municipal agriculturists sa buong Lawigan Occidental Mindoro. Hindi na po namin kayo isa-isahin. Pero lalahatin ho namin kayo. Lalahatin namin kayo. At syempre, dahil kami ang may hawak ng programa ito at kami ay taga-bahay ng San Jose, syempre babatiin namin ang buong staff ng Municipal Agriculture Office ng San Jose. At syempre, napinumumunuan ng aming boss na nagdiwang din ng kanyang kaarawan kahapon. Opo. Sabay sila ni Mayor. Sabi sa mga nagtatanong, bakit kahapon ang birthday ni Municipal Agriculturist Boss Romel Kalingasan? Ang totoo niya po talagang birthday biologically ay August 5. Pero sa papel po ay September 5. So, para po sa kalaman po ng lahat. happy birthday, Boss Romel. At kaya hindi kami nakapunta sa handa ni Mayor kahapon kasi busog na kami sa birthday ni Boss Romel. At kaya pala ang programa natin ngayon ay ginanap ngayong araw, Webes, kasi nga pina-reschedule natin gawa ng may program sa opisina kahapon. So, ngayong araw lang naman to, ngayong linggo lang natin ni-reschedule. By next week, balik ko tayo sa original na schedule natin. Every Wednesday po tayo. Butit nagpaliwanag ka kasi baka maligaw yung ating mga televiewers. Sabi ka, may mga nagtatanong iisang araw pa lang. Isang ano pa lang. Pagkasunod ay agad? Replay. Hindi po. Kami po ay live po ngayon. In-schedule lang. So, ano ba yung ating mga tatalakayan ngayon at mga programa ng Department of Agriculture regarding po sa buong rehiyon po ng Mimaropa? Siyempre po, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ang mga nangyayari na ginagawa po ng Department of Agriculture. Katuwang po ang iba't ibang LGU o Local Government Unit sa pamunuan din po ng mga Municipal Agriculture Office.
So ito po, may mga hatid po kayong balita sa inyo para po sa kaalaman ng lahat kasi yung iba naman hindi nila alam yung mga nagiging programa ng gobyerno. So mas maigi po na talakayin din namin sa inyo para na sa gayon malaman po ninyo yung programa ng Department of Agriculture na ini-implementa o binababa dito sa atin po sa Mimaropa. Yun. At sa mga nagpapa-shoutout dyan sa aming live po, amin po kayong bibigyan ng oras mamaya. Manatili po kayo nakatutok, no? Siyempre po ang una naming balita. So dagdag na 99.9 million na suporta sa sibuyas aprobado sa Occidental Mindoro. Yan. So aprobado na po ng RPAB Mimaropa ang karagdagang 99.9 milyong pisong suporta sa sibuyas sa lalawigan ng Occidental Mindoro sa pamamagitan ng Scale Up REAP sub-project na Onion Consolidation and Post-Harvest Complex para sa Pag-asa Multipurpose Development Cooperative. So ito yata produce sa Labangan. Sa Labangan. So, ang cold storage na ito ay may kapasidad ng 40,000 na sako o katumbas ng 1,080 metric tons o metrong tonelada ng sibuyas. Dagdag ito sa nauna ng proyekto para sa sibuyas ng PRDP sa lalawigan. Kabilang dito ang operational ng Onion Cold Storage, Onion Consolidation and Trading with Cold Storage Facility ng Ginaro ARB Multipurpose Cooperative sa bayan ng Magsaysay. Ginaro po yan. At ng Watchers Multipurpose Cooperative sa bayan naman po ng San Jose. So ito rin po yung sa Labangan sa Watchers. Okay, bilang kinatawan ng Regional Executive Director Attorney Christopher Arbanyas, binigyan diin ng PRDP Mimaropa Deputy Project Director Mr. Rene B. Madriaga sa kanyang pambugad na pananalita ang kahalagahan ng nasabing proyekto para sa sektor ng agrikultura. So sinabi ni Madriaga, our goal remains the same, to ensure that we are making a meaningful impact in utilizing our resources wisely to benefit our rural communities. Nananatili ang ating layunin, ang tiyaking nakapagbibigay tayo ng makabuluhang epekto at matalinong nagagamit ang ating resources para sa kapakanan ng ating mga komunidad sa kanayunan. Samantala, ibinahagi naman ni PMPDC Vice Chairperson Shirley Salinas ang kanyang hangarin para sa kanilang bagong kaloob na proyekto. In 5 years, nakikita ko na marami kaming matutulungan. Hindi na magkakaroon ng spoilage ng sibuyas dahil mayroon na kaming mai-offer sa farmer na cold storage. Yan po ang saad o bahagi ni Salinas. Yan po ang si Ma'am Salinas po ay siya po ay chairman po ng vice chairman ng Pag-asa. Hindi, ng ng Mamburao. Ng cold storage ba ng ba? Yes. Okay. Cold storage na yun sila yung beneficiary. So, ito po ay magandang balita kahit paano na po ito. Sabi nga, minsan pinag-uusapan na although ngayon ay tanim ay palay pa lang din. Pero itong mga ganitong klaseng hakbang po kasi ay in preparation na may paglalagakan tayo bilang tayo po ang may pinakamaluwang na taniman sa buong Pilipinas in terms of municipality. Hindi naman po yan po ay para sa balitang sibuyas. At least marami na tayong option na paglalagakan ng sibuyas pagdating ng araw kasi kasi hindi naman natin alam kasi taon-taon lumalaki ang taniman ng sibuyas dito sa Occidental Mindoro Although ang San Jose ay halos extracted na, kumbaga sagad-sagad na sa area ang bayan po kasi ng Santa Cruz, Sablayan, Mamburao napakalaki pa po ng expansion area. Tama. Pagdating sa sibuyas. At para din po sa kaalaman ng lahat, no? Ang para sa usaping storage, ang bayan po ng San Jose, ito po in terms of PRDP po meron pong isang naka-receive niyan at ito nga po ang Watchers, kasabay po na to yung sa Ginaro at ito po yung pangatlo nilang itatayo na funded po nila. Pero po, meron tayong ongoing na po na ginagawa dyan sa barangay ng Camburay. Yan po yung ating mega cold storage po na bigay ng Department of Agriculture at ang beneficiaries po niyan po ay ang Ocho Cadeco.
Ocho Yan po Caldeco ay Multipurpose ongoing na po ang ano Cooperative. niyan, ang paggawa. At yan po yung napakalaking bagay din at medyo may kalakihan po yung storage niya yan at yan po ay anong tawag dito, Pards? Hindi naman siya hybrid eh. Parang hybrid type ang ano eh. Oo. Pero yan ay ang laki niyan. Parang Laki nasa niyan. 300,000 ba? Bags ang capacity. And hindi lang po siya para sa cold storage ng sibuyas. So maaari din po siya sa ibang crops na pwede po nating i-store. Parang 70% yan dyan eh. 70% parang para sa onion, parang yung 30% yata ay sa ibang commodity. Sana maihabol natin ngayong darating na stag sibuyasan. So kasi ang alam namin ho dyan parang aabot nga doon base sa kontrata na napagkasunduan ng dalawang panig. So sana umabot para marami tayong options na paglagakan ng ating sibuyas. So yun. Pangalawang balita po. Ang DA-SAAD and NPMO nagsagawa ng rollout ng Phase 2 Livelihood Project Guidelines sa Mimaropa. Nagsagawa ang Department of Agriculture Special Area for Agriculture Development o DA-SAAD National Program Management Office Food Production and Livelihood Subunit ng Cascading and Field Validation of the SAAD Phase 2 Food Production and Livelihood Guidelines and Templates sa Mimaropa mula Hunyo 29 hanggang Hulyo 3 bilang bahagi ng pagpapatibay ng implementasyon ng programa. Layunin ng aktibidad na matiyak ang pare-parehong paggamit ng mga FPL guidelines at templates at masuri kung angkop ang mga ito sa aktual na implementasyon ng mga proyektong pangkabuhayan sa mga komunidad. Pinangunahan ang aktibidad ni NPMO FPL Subunit Lead Engineer Meljun A. Florese kasama sina NPMO Pate D. Paulmanal at FPL Subunit Staff na si Marifel Ortega. Katuwang din nila ang mga kawani ng DA-SAAD Mimaropa sa pangunguna ni Operational Planning, Budget, Monitoring and Evaluation Lead Marisa D. Vargas kasama ng mga Community Development Officers at Associate Project Officers ng tanggapan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Engineer Florese ang kahalagahan ng aktibidad upang matiyak ang maayos at paggamit ng FPL forms at ang tamang pagpapatupad ng mga proyekto. Kinakondak natin ito para sa makita ang technical at operational aspect ng mga FCAs at ma-check ang tamang implementasyon ng mga FPL's form ani ni Florese. Binubuo ang aktibidad ng 3 bahagi. Nagsimula ito sa talakayan at pagbibigay ng pangkalahatang ideya tungkol sa FPL forms at annexes na ginagamit sa pangangalap ng datos mula sa mga benepisyaryong magsasaka. Sinundan ito ng field validation sa Humble Vegetable and Fruit Grower Association at San Jose Swine Raiser Association. Sa sinasagawang pagbisita, hinati sa iba't ibang grupo ang mga CDO at nagsasagawa ng focus group discussion sa mga benepisyaryong gamit ang FPL Annex Form upang masuri ang kasalukuyan kalagayan ng mga proyektong pangkabuhayan. Matapos ang field validation, pinagsama-sama at sinuri ang mga kalahok, ang mga nakalap na datos at inilahad ng mga CDO. Ang mga ito gamit ang inirekomendang FPL reporting templates. Nagtapos ang aktibidad sa isang exit conference kung saan ibinahagi ang mga obserbasyon at rekomendasyon upang higit pang mapahusay ang implementasyon ng mga intervention sa ilalim ng FPL components. Sa isinagawang validation, inisa-isa rin ang mga best practices sa implementasyon ng programa tulad ng pagpaparehistro ng mga asosasyon at farmers and fisher folks, Enterprise Development Information System na isa sa mga rekisito ng Sagip Saka Act. Napansin din ng NPMO FPL team ang maayos na production data management system ng Regional Program Management Support Office na nagpadali sa pangangalat ng datos at nagpaigting sa monitoring at evaluation ng programa.
Ipinakita rin ng Saad Mimaropa ang kakayahan ng mga kawani sa pagbibigay at napapanahon at angkop na teknikal na suporta at rekomendasyon sa pagpapatupad ng mga proyekto sa komunidad. Ayon kay DA Saad Mimaropa, FPL Cluster Lead Engineer Maiden Mayre M. Sige, makakatulong ang mga aktibidad sa patuloy at na pagpapalakas ng kakayahan ng mga CDO sa pangalap at pagsusuri ng mga datos. Ano ni Sige? Hopefully, pagkatapos nito ay mas mapapalakas pa ang mga kakayahan ng ating community development officers, katuwang ang FPL cluster sa pangangalap ng datos upang makapagbigay kami ng mas accurate na impormasyon at maipakita na ang ating mga ibinibigay na interventions ay tunay na nagtatranslate sa outputs, production at positibong resulta para sa Mimaropa at sa buong Saad program. Samantala, binigyan din naman ni OPBME Lead Bargas na mahalaga ang field validation sa paghahanda ng rehiyon para sa mas malawak na pagsusuri ng programa. Since ginagamit na natin ang mga forms, matitest natin sa field validation kung paano ito aktual na ginagamit. Nandito tayo para maitama at mapahusay pa ang ating paggamit ng mga field validation forms bilang paghahanda sa mas malawak na evaluations. Ani po yan ni Bargas. Dumalo rin sa aktibidad sina Mimaropa Regional Agricultural and Fisheries Information Section, RAFIS Chief Bibi Clarissa M. San Felipe, San Jose Municipal Agricultural Officer Felipe Malakad at Mau staff na si Joy Vicente. Yan po yung kahalagahan. Siyempre po, ang Saad po ay nasa roll out na ng phase 2. Yung mga sa livelihood project po nila. Ito po ay, siyempre po, ito'y nauna pa nung mga panahon na special area for agriculture development. Ito yung mga nakatutok sa mga areas na hindi na napapansin. Oh, medyo may kalayuan. Kaya nga po yung tinawag na po ay special, hindi po regular. Pag regular, dito lang po yan sa atin sa ground. Pero itong special, itong Saad po na tinutukoy po dito, ito po yung mga medyo mahirap ng marating. Dito po nakatutok itong programa po na to. Meron pang isa meron yung 4Ks. 4Ks. Nakatutok din po yan sila sa Pero parang mas nauna ang Saad parts kumpara Yes. sa 4Ks. So medyo may katagalan nung Saad at yun nga, nakatutok sila sa mga medyo malalayong lugar na. And mostly nito mga kanilang mga kliyente ay parang mga IPs ang purong IPs na tinututukan, ito po yung 4Ks. 4Ks naman yung parts na katutubo talaga. Ito talaga ay sa mga sobrang lalayo at mga hihirap ng lugar na hindi naman sakop din po ng mga katutubo. Yung 4Ks naman ay nakatutok talaga sila dun sa exclusive lang sila sa Yes. IPs. At ang alam ko po ang lalawigan ay parang 4Ks na lang ang naiwan dito. Ang DA Saad po ay nasa Palawan area na po yata sila. Mahalaga po ito na kahit paano mapapansin natin, napansin ko na itong mga area na to na ang binibigyan talagang focus nila, na binibigyan even ng kumpletong livelihood ay yung mga matataas na bahagi na napakahirap na ring mga abutin. Pero ito'y dapat ay grupo. So, yan po ang aming unang hatid na balita. Time check po muna tayo. It's 11:28 in the morning. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalaala. Kasama tungo sa pagmula. Your first FM station in the entire province. 101.7 FM. 101.7 FM. Providing news and information. 101.7 FM. 101.7 FM. Great music to accompany you wherever you go. 101.7 FM. 101.7 FM. 101.7 FM. Radio you want. Your first FM station in the entire province. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Bokal Arneldo Arnel Impleo Argame. Phoenix
Super LPG. Ang Super LPG ng bayan. May German-made regulator para sa inyong safe, sigurado at simpleng cooking experience. At dahil bago ang tangke, siguradong dekalidad ang laman at wasto ang timbang. At eto pa, kapag Phoenix LPG na ang pinili mong partner sa pagluluto, papalitan ang gamit mo ngayong tangke ng bagong-bagong Super Phoenix LPG. At isaswap ang super tibay German-made regulator nang walang gastos. Kaya ano pang hinihintay mo? Tawag na sa 0906-514-3503 para sa Globe at TM users at 0920-295-6044 para sa Smart, Sun at TNT subscribers. O kaya'y bumisita sa Tamaraw Gas Center malapit sa Barangay Hall ng Barangay 1 sa Burgos Street, San Jose Occidental, Mindoro. Phoenix LPG, ang tunay na Super LPG ng bayan. Life Extension Vitamin D3. I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Siguradong epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Problema sa mga peste ng sakahan? Sagana General Merchandising ang sagot dyan. Sa grass burn, patay ang perwisyong damo. Sa snail down, ubos ang mga pesteng kohol. At walang ligtas ang kulisa patuod sa Brusco at Cyper Ultra. Kontra amag, i-blocker mo yan. At banata ng bitter ang mga pesteng hanep. Para sa masaganang ani, Sagana Merchandising, distributor of Viking, Pilmico at Amigo Fertilizers. Makabibili din ng Philpost, Atlas at Swine Fertilizers. Sagana General Merchandising, kaagapay ng mga magsasaka. Kaagapay natin sa malusog na pamumuhay ang Savanta Maternity and General Hospital. Patuloy na maglilingkod sa mga Mindoreño. Savanta Maternity and General Hospital. Nasa Felix E. Manalo Avenue, Barangay Pag-asa, San Jose Occidental, Mindoro. Owned by Honorable Councilor Dr. Mirna Savanta. May negosyo ka ba o balak magnegosyo? Sagot ka ng DTI Mimaropa. May mahigit 60 negosyo centers na handang umalalay. Mula sa business registration hanggang sa skills training. May mga espesyal na programa rin para sa coconut farmers, youth entrepreneurs at creatives. Plus livelihood support para sa mga negosyong naapektuhan ng kalamidad. Pumunta na sa pinakamalapit na DTI office o negosyo center at simulan ang pag-asenso. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry Mimaropa at ng himpilang ito. The country's friendly station, Radio Latin. Welcome back po sa ating programang Ikaw at Agree. Live pa rin po tayo sa 101.7 radyo natin at sa Facebook Live na live tayo. It's shoutout time! Siyempre po, nais po namin batiin ang mga nanonood sa ating FB Live and at the same time, ito lang po kasi amin nababasa. Yung mga nakikinig na hindi po nagpaabot ng kanilang pagbati, hindi po namin kayo makikita. Shoutout yan kay paring Bon Lester Hernandez. Oy, shoutout Parts Bon. Tuloy ba tayo sa Sabado? Parts, may ano pala to Parts? May schedule pala sa Sabado to. Parang conflict ang schedule natin. Shoutout din kay kay Mark Christian Kadapan. Ay, kay Makmak. Sasablayan yan eh. Good morning sa iyo, paring Makmak. Ang iyong top fan. Siyempre, ating mga opisina na nanonood. Si Ma'am Dayan, si Jaya, si Edsel, si Mateo. Yan, nanonood sila. Siyempre, si Maring Ninya, nakasupport dyan sa atin. Nakatutok yan. Siyempre, baka magkamali tayo. Maulang umaga mga sir. Shoutout dyan sa Farmers na Magbayo from Belomena, Rabanera. Yan, si Ate Mina na yan. Kahapon nag-chat sa akin kung ba't wala tayong programa. So, yun nga, nakancel ang ano natin. Siyempre po kay Pards, William War, Catalino Adam. Yan, ang ating katuwang sa mga utang sa Land Bank of the Philippines. Good morning po sa inyo sa lahat mga taga-Land Bank. At siyempre, shoutout kay Marlon Garcia Marisga, taga Mabini, dyan sa may BGMP. At kay paring Mark Tabliso,
ng Bubog. Okay. Hindi, San Roque pala to, si paring Mark. At nanonood din dyan siyempre sa ating si Emer Galiao, si Sir Emer. Si Sir Emer. Sir Emer, baka naman. Yan ang mga yung mga Batikan. Mga batikang yan mga Bidang bulilit. bidang bulilit. At syempre, kay LM Jongs, si Jongs Jong Odo sa kaopisina rin natin. Good morning kung saan kayo dyan. Ang ating farmer na si... At syempre ang aking seed grower. Yan, si Ate Bebe Villanada. Good morning sa ate. At may tanong yung isang televiewers natin, may pasok bukas, sir. Bukas, hindi ko namin alam yan. Declared ng Malacanang. So, siyempre po sa mga nagdiriwang po ng kanilang karawan, gusto ko pong batiin ang aking ate diyan sa Malabon, ang ating ate Tina, nagbe-birthday ngayon. At sa mga nagbe-birthday din, dahil holiday ngayon, just text us, baka mapuntahan namin kayo. At siyempre pahabol parts yung dalawa kong minsan nanonood, ang mga Ortega Brothers, si Nimrod at si Peter. Talaga sa Blayan, good morning sa inyo. At siyempre nagpapa-shoutout din ang aking kumparing malapit ng ikasal sa December. Sino yan? Paring Al Crisauro. Nagpaparamdam. Magkano ba? Papatali na. Okay. At ang aking anak na mag-birthday sa Sabado, kay Liro. Happy birthday. Ay, makakatikim na naman ng kambing. Kilawin lang, ayos na. May pahabol. Good morning po sir, watching from San Roque, Archie Erandio Inelda. Yan, ito yung ating naka-sign technician sa island. At saka ngayon po ngayon ay namamahagi po kami, kami namamahagi ng foliar fertilizer sa barangay Bubog. Yan. Yan, nandiyan ang ating mga kasamahan sa Municipal Agriculture Office. Bagamat nag-declare po ng walang pasok, tinuloy po nila yung schedule nila kasi do not delay. Do not delay. Hindi, naka-schedule na kasi. Baka malate at siyempre, alam naman natin, magalit ang ating mga magsasaka. At ang hindi naman siya highly dangerous yun sa parting Bubog At ang ang San Agustin yata ay, ang San Agustin ay nag-cancel gawa ng, yun nga po ay masamang panahon at medyo tagilid lang San Agustin kasi medyo bahaing lugar yan. Saka magre-reschedule lang po yan. Abang-abang tayo sa GC. At ang alam ko po, may schedule tayo bukas ng distribution ng foliar fertilizer sa barangay Batasan. Hindi ko lamang po alam kung ito po ay tuloy o hindi, pero antabay po kayo sa mga GC. Lahat naman po ng mga barangay ngayon na technician na may hawak na barangay, meron na pong ginawang group chat para sa mga farmers. Yun po ay group chat. Yung GC po na binabanggit namin, hindi po yun God's call. Maano tayo So, siyempre po, ano pa ba? May pahabol siyempre si Victor. Si Kuya Vic. Ayan. Si Kuya Victor. Baka mag-chat mamaya sa akin at malamig ang panahon. Waiting, Kuya Vic. At saka sa ating mga low-lying areas, ingat-ingat po at pasiguro po natin na ating mga hayop ay naitago ba? Naitago natin. Nailipan natin sa mas safe na kalalagyan. Kasi po tayo po ay maulan. Base po yan sa windy. Maulan tayo hanggang Sunday. Parang dire-diretso hanggang next week yata kasi gawa na meron pang parating na parang dalawang low pressure ba o bagyo na yata yung parating. May malakas tayong bagyo sa upper areas ng Pilipinas. Although hindi man tayo directly natatamaan, ang nagpapalakas kasi sa ating ulan ay ang habagat. So, lagi naman ganun basta mayroong bagyo na nasa norte, so humahatak ng habagat. So, kaya lagi tayong apektado rin. Okay. Just continue chatting and sa mga gusto magpa-watch out dyan, didiretso lang po kami sa mga ilang mahalagang balita na nais po naming ihatid po sa inyo. So, usaping ubi naman tayo. Usaping ubi. Alam nyo ba ang ubi? Ang ubi ay kulay ubi. Sabi ni President Marcos, yan ang isang alternatibo natin pwedeng itanim. Yan. Baka ito na yung mga pagkakataon po ninyo. Pakikibalita po tayo sa DAR po Mimaropa, 1,000 punla ng BU2 at GY-7 Purple Ubi ipinagkaloob ng Mimaropa sa Unlad Magsasaka Agricultural Cooperative sa Occidental Mindoro Agriculture Cooperative pala to. Alinsunod sa direktiba ni Department of Agriculture, DA Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. na palawakin ang produksyon ng ube bilang isang high-value crop na may malaking potensyal sa merkado. Nagkaloob ang Department of Agriculture Mimaropa
sa pamamagitan ng High Value Crops Development Program o HBCDP ng 1,000 dekalidad na punla ng ube sa Unlad Magsasaka Agricultural Cooperative sa Paluan, Occidental Mindoro noong Hulyo 29, 2026. Oh, kailan lang ito? Kailan So lang. ito pala ay sa Paluan, no? Ang mga ipinamahaging planting materials ay binubuo ng BU2 at GY-7 purple na mga uri ng ubi na kinikilala sa kanilang matamis na lasa, kaakit-akit na kulay at mataas na demand sa merkado. Ang mga variety na ito ay mainam ding gawin at ibang-ibang processed product tulad ng ubi halaya, ice cream, pastry peelings, at iba pang high-value products na nagbubukas ng mas maraming oportunidad upang mapataas ang kita ng mga magsasaka. Ayon kay Rancel Dueñas, tagapangulo ng Unlad Magsasaka Agricultural Cooperative, malaking tulong ang pinagkaloob ng mga punla upang higit ng pangmapaunlad ang kanilang samahan at mapalawak ang kanilang kabuhayan. Ani ni Dueñas, malaki ang maitutulong nito upang mas mapaangat namin ang aming samahan. Mataas ang market demand para sa ubi dahil iilan lamang ang mga nagtatanim at nagpuproduce ito sa aming lalawigan. Lubos kami nagpapasalamat sa Department of Agriculture, lalo na sa High Value Crops Development Program sa agarang pagtugon sa aming kahilingan na mapagkaluban ng dekalidad na pananim na ube. Sa kasalukuyan, ang kooperatiba ay binubuo ng 285 miyembro at may 800 metro kwadrado taniman ng ube. Sa pamamagitan ng ipinagkaloob na punla, ay inaasahang mapapalawak pa nila ang kanilang tanim at mapapataas ang produksyon. At mas matutugunan ang lumalaking pangangailangan para sa ube at produktong mula rito. Talagang ito yung mga hindi napapansin nung araw na ngayon nagbuboost. Pero siyempre pag hindi mo rin na-control ito, magmumura ang market na to. At ang alam ko, pati ito na-export ito itong ube ang alam ko, kaya medyo mataas ang demand. Kaya nga parang ito may sarili na tong may sarili ng USEC itong sa ubi na to. At ang maganda niyan, ang isang Pilipinas po sa may napakataas na uri o kalidad ng variety ng ubi na imina-market sa iba't ibang worldwide, no? Kaya doon sa may mga sa may mga panawagan din po namin kasi kami po dito po sa bayan ng San Jose ay hinihingan po ng datos kung sino-sino po ang mga nagtatanim. At hindi naman po namin yan may ikot pero pwede nyo po kaming kontakin o para magpalista na kung kayo po ay mga nagtatanim ng ubi para magkaroon po tayo ng tamang datos. At magmula po dyan sa tamang datos po na yan ay kahit pa paano makakapagbigay po tayo ng mga intervention maaring mula sa Municipal Agriculture Office o kaya po ay mula sa Department of Agriculture High Value Program. Ito kasi yung ubi kasi mostly tinatanim to sa medyo hilly. Sa highland areas. Kaya medyo hindi na rin po nakukunan ng datos. Kaya nga po yung request po namin sa may mga medyo kahit hindi man ganong kaluwangan, basta at least yung nagpo-produce kayo ng ube ay ma-i-report nyo po sa opisina para kung sakali may mga programa ang Department of Agriculture para sa ube, sa mga nagpo-produce ng ube ay pwede po kayo maging beneficiary nito. At sa ngayon po at nakatutok ang Department of Agriculture sa pagpaparami po. Ibig sabihin kung kayo po ay may mga ubing tanim ngayon ay pwede po magamit natin as planting materials. No? Planting materials na siyempre mas mabibili po yan ng mas mataas na presyo. Halaga. Parang bawang lang din yung parts ano. So yung mga konti nagtatanim ng bawang, so binibili din ng Department of Agriculture para ipamigay naman sa mga gustong magtanim ng bawang. Para bibili sa mas mataas na presyo. Para hindi mawala. Okay. Ito yung ating isa pang balita, parts. Sa pang balita. So 16 na samahan ng mga magsasaka sa Occidental Mindoro tumanggap ng mahigit 1 million intervention para sa produksyon ng siling pula. So ito ay nung Martes na ito naman, pagkatapos ng ube, ito naman, siling pula. Yan. Baka may mga magagandang nakikita ang gobyerno natin dito kung paano natin mapapalawig pa ang high value crop. Alinsunod sa direktiba ni Kalihim Francisco Kiko Chu Laurel Jr. na palawakin ang produksyon ng sili sa bansa, na mahagi ang Department of Agriculture Mimaropa
sa pamamagitan ng High Value Crops Development Program ng iba't ibang agricultural inputs para sa produksyon ng siling pula na nagkakahalaga ng 1,013,896 pesos sa 16 o 16 na samahan at kooperatiba na mga magsasaka sa lalawigan ng Occidental Mindoro noong ika-4 ng Agosto. Noong isang araw lang po ito, isinagawa ang pamamahagi sa DA Morta Demo Farm sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. Sa aktibidad, karamihan sa mga samahan ay tumanggap ng humigit kumulang 60,000 halaga na agricultural intervention, habang ang halaga ay pinagkaloob sa intervention ay nag-iba batay sa pangangailangan na aprubahan ng alokasyon ng bawat benepisyaryo. Kabilang sa mga tumanggap ng suporta ay ang Aper Saligsig Farmers Association, United Aswan Agriculture Cooperative, San Carlos Multipurpose Cooperative, Kaingin Tagumpay Farmers and Irrigators Association, Burgos Coconut Farmers Agriculture Cooperative, Bayanihan Farmers and Fishermen Association, Magilas Farmers Association, Margit Farmers Association, Tunnel Vegetable Growers Association, Santa Cecilia Agricultural Cooperative, Mabini Annex Farmers Association, Mabunga Vegetable Vendors Association, Samahang Magpapalay, Magmamani at Magmamais ng Kintangan, Santo Niño Farmers Better Living Agriculture Cooperative, Lumintao Farmers Agriculture Cooperative, at Farmers Association Fatima Proper. Ang mga samahang ito ay nagmula sa mga bayan ng San Jose, Rizal, Galintaan, Sablayan, Santa Cruz, Mamburao, Abra de Ilog at saka Paluan. Sila po yung 16 na binabanggit kanina. Kabilang sa mga pinamahagi interbensyon ang dekalidad na binhi na siling pula, fortified organic fertilizer at plastic mulch na inaasahang makakatulong sa pagpapalawak ng taniman ng sili, pagpapataas ng produksyon at pagpapabuti ng kalidad ng ani. Sa pagpapaliwanag ni Regional Executive Director Attorney Christopher Albañas hinggil sa layunin ng proyekto, aniya, ang mga ito ay magsisilbing mahalagang suporta upang mapababa ang gasto sa produksyon at mataas ang kita ng mga magsasakang benepisyaryo. Bukod sa pagbibigay ng direktang suporta sa mga magsasaka, ang naturang intervention ay bahagi ng patuloy na hakbang ng ahensya upang mapatatag ang supply at presyo ng sili sa merkado, lalo na sa mga panahong tumataas ang demand. Malaki rin ang potensyal ng siling pula bilang high value crop, partikular sa mga susunod na buwan kung kailan inaasahang tataas ang pangangailangan sa merkado. Yan, siyempre alam naman natin ang presyohan ng sili pag may mga panahon, lalo na pag uso ang sakit na anthracnose, ay nako, yan po yung nag-1,000. Yan po yung totoo. Pero sabi nga ay, ang totoo naman sir, hindi naman ganun katagal. Sapagkat, siyempre pag ganitong off-season, makikita natin na talagang tumataas talaga ang presyo. Kasi konti ang supply. Konti ang supply. Tumataas ang demand. Kasi nga, kakaunti ang supply. At yan o yan, pagbibigay po na yan sa 16 na samahan na yun, nandiyan kami ni Parts Adjet. Yan po ay sinaksihan namin na talagang may pamahagi sa kanila yung mga CD na yan. At ang hiling po namin yan, sabi ko nga, ako po yung nagsalita dyan, ay yung mga reports po ay maipasa natin at may submit natin sa Department of Agriculture para makita po ng Department of Agriculture kung ano po yung impact na ibinibigay ng Department of Agriculture sa ating mga magsasaka. At syempre hindi lang po yung sili at ano ang pinamigay natin noong nakaraan. Syempre meron tayong ibang programa na binigay din sa especially sa kaakibat So sinabay po natin diyan yung pagbibigay sa kanila ng plastic rates para magamit po nila doon sa ibinigay din ng DA na cold storage sa kooperatiba ng Kaakibat diyan sa Barangay Magbay. Yan naman po sabi nga po sila ay masaya dahil sa napakatibay pong ibinigay na plastic rates. Oo, at talagang kompleto ang kompleto ang officers ng Kaakibat nung pumunta sila chairman, sila manager. Salamat po salamat din po sa mga farmer associations and cooperative na nakikiisa sa programa po ng Department of Agriculture. Yan naman po ay sabi ko nga maliit o malaki ang ating natatanggap ano't ano man ang mangyari, magtatanim pa rin tayo para mabuhay at saka may pagpatuloy ang pagpapayaman. Basta pag yumaman ho kayo, pwede naman pong magbalato. Pabalato po ng kahit konting biyaya.
Okay, sa mga nagtatanong, alam ko naman na ang iba't ibang Municipal Agriculture Office po ay patuloy na nagbibigay ng mga intervention, lalo't higit po sa rice program. Siyempre, nabanggit po namin kanina yung schedule po dito sa Bubog. sa San Jose. Yun lamang po yung masasagot namin. Pero dun sa ibang mga bayan po, ang alam ko po ay patuloy din po silang nagpapaabot ng impormasyon through social media kung kailan po sila mag-i-schedule. At ang ipinamimigay po namin, hindi ko lang po alam sa ibang bayan, may alam ko ba, Bards? Parang pare-parehas naman eh. Pare-parehas lang. Ang ipinamimigay po ay liquid fertilizer at saka soluble Powder. Soluble powder. Soluble powder. Yun po yung ipinamimigay po ngayon. May mga nagtatanong kung paano po ito gamitin. Siyempre po, mahalagang aspeto kasi kung ano yung pinamimigay natin ay maipaliwanag natin sa kanila kasi pag hindi po nila alam yung gamitin, ako, itatambak lang yan. Aabutin niya ng mga sunod na cropping pa hindi nagagamit. Aabutin yung susunod na kalihim. Andyan pa din. Pero sayang po, atin pong gamitin. At the same time po, mga paalala sa aming tanggapan, ang labis po ng paggamit ng nitrogen o urea po ay may mga napapansin po ang aming opisina na mga may nagre-report na po na pamumula ng palay o pagkakasakit. Ang paalala po namin dyan sa inyo ay yung paggamit po ng nitrogen ay huwag pong bibiglain ang pag-a-apply. Unang-una po, baka kayo po ay mabigla kasi ang presyo ngayon ay nasa 2.5 ba? Parang ganon. Ang urea? Hindi pa rin nagbabago. I-comment nyo naman kami kung magkano na po yung mga fertilizer. So, hindi po ang isang tinitingnan namin dyan na kung bakit nagkakaroon ng sakit ang ating mga palay dahil pabor sa panahon at the same time po yung labis sa paggamit po ng nitrogen. No? Na kung kayo po ay naglalaglag ng mga 5 sako kada sa hektarya, bawas-bawasan nyo na po. Baka so siguro naman ngayon, so automatic naman siguro lahat ng farmer natin ngayon nagbawas talaga ng so, sobrang mahal lang abono natin. So talaga magbabawas at magbabawas tayo. So yung sa amin naman po ay paalala lamang para hindi po lumala o hindi po lalo tigit na hindi sana dapuan ng sakit yung inyong pananim na palay gawa ng ngayon po talaga ay ngayon panahon ng tag-ulan ay talagang pabor po sa mga mikrobyo. Yan. Nag-send ang ating supportive na co-anchor, ang Maring Ninya, sa date ng schedule ng Magsaysay. Actually, naka-schedule sana sila nga. Ewan ko kung natuloy. Ngayon po sa Magsaysay August 4, Lourdes Barangay Hall. Hindi ko po ito alam kung marireschedule. Pero bukas po ay Barangay Pornaga Barangay Hall po yung venue niyan. Sa hapon po ay Gapasan. Ibig sabihin sa umaga po yon, Pornaga po. From 8 to 12. Pornaga Barangay Hall. Sa hapon naman po ay Gapasan. At August 6 ngayon pala ito. Ngayon yan. August 6, sorry. Yung August 6 po pala nila ngayon ay poblasyon sa Municipal Gymnasium. Hindi ko po pala alam kung natuloy po ito. Maghapon po pala ito sa poblasyon. Hindi lang po natin alam kung natuloy o na-reschedule. Pero bukas po, August 7, Sibalat Barangay Hall po. At sa hapon po ay Kaguray Barangay Hall po. Yun po ay sa bayan ng Magsaysay. So sa mga listeners po natin dyan at Magsaysay at lihitin mo magsasaka ng Magsaysay baka po kayo ay may schedule bukas. Baka naituloy nila ngayon yun sa pero baka hindi rin. Poblasyon maghapunan. At yung iba ho kasi na base sa experience natin dito sa bayan ng San Jose, yung ibang mga farmer po ay parang ayaw kunin itong mga foliar. So baka iniisip nila baka isa lang din ang binibigay. Hindi po So ang binibigay po natin sa farmer na may area na 1 hektarya ay ilang parts? Parang 2 2 kilo at saka 1 litro.
Yan, bali tatlong ano po to, tatlong item ang ibibigay po sa inyo. So, sayang pa rin po kahit papaano makakatulong po ito sa ating pong pananim na palay. Opo, magandang klase po itong na foliar na pinamimigay. So, yung liquid fertilizer po, ito po, kung mapapansin nyo at mababasa nyo yung product description po na to, ito po ay nakatutok po para sa nitrogen. Mataas po ang nitrogen content po na to, nasa 25%. So, alternatibong paraan ng pagpapalago ng palay, lalo't higit during vegetative stage. Yan. Yun po. At yung isa naman po ay yung Polymac 14-14-14 plus trace element. Ito naman po yung pwede naman nating i-apply ito ng base sa recommendation, pwede nating i-apply ng 15 days after transplanting, 30 days after transplanting, at saka hanggang 45 days after days. transplanting. Opo. Pag kayo naman po ay direct seeding, ang application po na to ay pwede nyo po itong i-spray during 25 days after seed sowing, 40 days, at saka 55 days po. Pagkatapos sabog. Pagkatapos sabog. Yan po yung ano niyan. May nagtatanong din sa ating mga farmers. Ilan takal ba ito, sir? Ilan takal ba ito? Minsan maguguluhan tayo kasi meron po tayo mga wettable powders na magaan. Pero kadalasan po kasi sa mga foliar, medyo may bigat. Pero yung 1 kilo po na to, ang inaano na to, rate and recommendation, ay sapat po ito para sa isa hektarya po yan. So, bali, ano po yan, kung sa regular po na sprayer natin yan, 16 liters, 10 tangke po talaga yan. So, dapat 100 grams po per tank load ang ano natin dyan, ang dosage. Yun. 100 grams per tank load. Kung 10 load po ang inyo. Pero kung kayo po ay aabuti ng 12, pwede nyo po ibaba, pwedeng 8 kutsara lang, no? Kasi mas mabagal po yung inyong magiging lakad. Pero overall po, pag kailangan nyo i-apply po yan sa 1 hektarya. Yun po yung mga general recommendation. May mga nagtatanong kung, sir, pwede po bang ipaghalo? Yun. Di ba? Pwede bang ipaghalo yan? Kasi, pero kung ako pong tatanungin, wag nyo na po munang ipaghalo. Pwede nyo gamitin at early stage po itong ating liquid no, na foliar fertilizer na ibinibigay sa inyo. Pagkatapos po, pwede nyo namang i-apply itong Polymac Trifol 14 kahit sa padulo na po, during ano na po. O kaya pwede nyo naman pong gamitin siya as alternate. Una liquid, sunod itong Polymac po natin, tapos liquid ulit. Opo, so, sa inyo po yan as long as hanggang 45 days ano po natin siya. May spray po natin kung transplanted po ang ating may nagtatanong din dyan, pwede po bang haluan yan, sir, ng pesticides? May na-apply namin pang insekto, ganit para sa sprayan lang, hindi na ho kayo mapagod. Ang sagot po ay yes po. Pwede po nating ihaluan ng mga pangkaraniwan na ginagamit natin. Pero pag hindi po tayo yung mga bagong mga pesticide po, baka marinig nyo po na po pwede. Ang sabi po dito, pagdating sa compatibility po, ay po pwede po dun sa mga common nating ginagamit. Kung hindi po tayo sigurado at mga bagong klase ng chemical o laso na ating i-apply, isasama dati sa foliar fertilizer, ay pwede po tayong mag-jar test. No? Yun naman yung sinasabi po dito. Kasi mahirap po yung pag nagkaroon po ng ng side effects sa palay, so ang maapektuhan talaga yung pananim nating palay pag nagkaroon ng chemical reaction yung pinaghahalo natin. So, at isa pa po, linawin po natin, ito pong mga pinabibigay po nating foliar fertilizer ay para lamang po doon sa mga clustered area na nakatanggap ng hybrid. Yun, ipaliwanag mo yun. Para... Kasi baka hanapan ako ng ng mga farmers ko sa mag-buy. Hanapan ka talaga? Ano bang gagawin? Sir, bakit sa barangay natin wala tayong pinamimigay na foliar? So, yun po sa kasamaang palad po tayong mga taga mag-buy po ay hindi po tayo nakasama sa clustered area. So, ang mga clustered area ko kasi dito sa bayan ng San Jose ay yung mga area lamang po na medyo sakop po ng irrigation o mga irrigated areas gaya po ng Central, San Agustin, Monteclaro at Batasan. So,
Yan po sila. makuha mo sa paliwanag yan, ha? Kaya wag niyo po akong hahanapan ng ano ha. Wag niyo po akong hahanapan ng foliar, baka sabihin niyo hindi ako namimigay. Talagang wala ho tayong allocation na. At saka pa sa pag-i-spray po ng foliar. foliar, ha, wag po masyadong mainit sa umaga at hapon lang po kayo mag-a-apply. Baka tayo ay ma-miss ano diyan eh. Siyempre, kailangan namin kayong bigyan ng paalaala. Siyempre po, siyempre si Kumaring, si Marge, Candelirit, nanonood, walang pasok sir, walang mapapasok. Okay. Si Pare Boy, si Pards Rene, Malyari, at saka si Sweet nanonood. Parang wala daw nangyari. wala talaga. Si Pantet nanonood din, at siyempre ang farmer dyan sa Riverside. Mag-bye si Paring Joel Reconoce. Okay. Sir Benigno Hernandez, pwede rin ba kami mabigyan, sir, kahit hindi member? Hindi po kasi talaga. Sering mo talaga. So, yun lang siguro ang ating mga ano po ba yung ating mga updates sa sana po nabigyan namin kayo. At hindi naman every Wednesday po ay nandito rin naman kami. At syempre medyo na tayo, Bards, medyo bitin na Okay tayo na. sa oras, Nakaraas na tayo. Maulan pa rin ba dyan sa labas? At dyan po nagtatapos sa isa na naman naming episode ng Ikaw at ang Agri. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa agrikultura at pangisdaan, o may mga paksa na talakayin sa susunod naming programa, iparating lamang po sa Municipal Agriculture Office o sa mga agricultural extension workers na nakatalaga sa inyong mga barangay. Baka sa susunod na linggo ay ang inyong katanungan na ang ating sasagutin. Muli po ang programa Ikaw at Agri ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Mimaropa sa pangunguna ng ating Regional Executive Director na si Attorney Christopher Banyas, sa pamamagitan ng Regional Agriculture and Fishery Information Section, RAPIS, katuwang ang Municipal Agriculture Office ng Bayan ng San Jose, Occidental Mindoro. Ako po ang inyong kasamang Arjep. At ako naman po si Miko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo dito pa rin po sa 101.7 Radyo Natin FM para sa inyong paboritong programang Ikaw at ang Agri! Sumainyo ang programang Ikaw at ang Agri tuwing Miyerkules, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Ikaw at ang Agri. For views and comments with regards to the preceding program, please write to the Program Director, Radyo Natin Center, FJE Building, 105 Esteban Street, Legazpi Village, Makati City.